Mga kabayan, hindi kayo magkakamali sa Staff House. Ako nga pala si Jose Carrillo, isa sa mga na-recruit ng Staff House way back 2005, going 19 years this coming November. Ako ang IT manager ng isang company na pangalan ay Nova Equestrian Resort. Ang totoo po, nagtagal ako dito dahil sa company. Sa itong Nova kasi, isa sa mga magagandang companies dito sa Saudi Arabia po. At nagpapasalamat ako, malaking tulong to ng Staff House. Dahil pinipili lang nila yung mga kliyente nila at yung mga major companies, major clients. So, talagang napakaraming nang nagbago. Pero ang masasabi ko kasi noon, maraming mga istoryang hindi tuguho. Na yung iba kasi nakikinig lang sa mga exaggerated na stories na hindi naman talaga nangyayari o sa very isolated cases lang. Ang mga Saudis ay hindi naman masasamang tao. Normal lang na parang Pilipino din niya, may masama, may mabuti. Pero ang masasabi ko, mga Saudis, masisayahin silang tao, mapagbigay, mababait din. At nung unang panahon kasi, dito sa Saudi Arabia, napakahigpit po. So, sobrang higpit na matatakot ka. Pero matatakot ka in such a way na kung may ginagawa kang masama. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka naman dapat matakot. So, dati, isang masasabi ko, pag dumarating ka sa airport, napakahigpit nila sa mga baggage. Pero ngayon, hindi na po gano'n. Gusto mong makipag-usap sa babae, halimbawa po, kung hindi mo siya kamag-anak o kahit kamag-anak mo siya, kung wala kayong papel o ano, hindi po pwede yun dito. Napakahigpit. At ultimo, tumingin ka sa ibang babae o sa asawa ng isang Saudi, pwede kang ipakulong niya. Sabihin niya lang na, titingnan mo yung asawa ko kayo. Ngayon, wala na po, ibang-iba na. Noong isang araw lang nga lang po, may pinuntahan akong kalye dito sa Riyadh. Ang pangalan niya, Sulemania. So, ito yung mga restaurant, isang Filipino community. So, ngayon, pagdaan ko, 2 days ago, nakita ko yung mga restaurant, ni-renovate na po. Wala na po ako, natanggal na yung mga family section. Tapos, ang nangyari pa, yung mga ni-renovate na restaurant, naging parang cocktail lounge na. Ang totoo, kaya ako nag-Saudi, kasi Saudi, nakakaipon ka talaga eh. Kasi noong way back 1994, nag-Singapore din po ako. Pero hindi ako makaipon kasi open siya dahil daming nightlife. Kaya bumalik po ako ng Saudi noong 1997. Kasi sabi ko, kaya naman ako pumunta ng Saudi para makaipon. Okay. Kasi unang-una, walang bansa na totoo po to. Sa lahat ng bansa, ang Saudi Arabia lang ang makakuha ka ng employer na ipoprovide ang transportation mo, accommodation, at pati food. Yes. Food allowance meron din. Totoo. Sa ibang bansa po, bigyan ka ng sweldo, bahala ka na sa buhay. Okay. So, paano mo ibabudget ngayon yon? So, ang take-home pay mo, napakaliit na lang. Totoo. Samantalang dito po sa Saudi, bigyan ka ng sweldo, you provide pa accommodation, transportation, di kotse ka pa kuminsan, pag gasolina pa, pati pagkain kasama pang bibigay sa iyo. So yung sweldo mo, iuwi mo na lang. Ang masasabi ko lang, hindi porket nag-open ang Saudi Arabia, yung kalokohan sa Pilipinas, dadalhin nyo dito. So kahit kung sakaling maging available yung alak at mga bars, wag naman pagdating nyo dito sa Saudi Arabia, ganun din ang gagawin nyo. Tandaan nyo na ang pagiging OFW, kaya kayo nag-OFW, iniiwan nyo pamilya sa inyo sa Pilipinas, ay para kumita ng pera at para mapaangat ang buhay nyo sa Pilipinas. Hindi yung mga bisyo mo, dadalhin mo dito, wala ka din maiipon. Hindi lang naman sa Saudi Arabia po, kahit sa ibang bansa, kung ganun ang gusto mo mangyari, wala ka din po maiipon. Maraming salamat sa pagbibigay din ng tiwala. At mga kabayan, hindi kayo magkakamali sa Staff House.